Si Jesus dahil sa pagpapahayag niya ng katotohanan ay naging pangamba sa mga taong ayaw tumanggap ng masakit na liwanag ng katotohanan. Kaya nais na lamang nilang patayin si Jesus upang manatili sila sa dilim ng kasinungalingan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulang ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay threatened. Mga kapatid, ikaw ba'y naging threat na sa iyong kapwa? O mayroon bang mga pagkakataon ng iyong kapwa ay naging threat sa iyo? Naging pangamba. Yung threat ay nanggagaling sa mga insecurities. Alam niyo, ang Panginoong Jesus ay hindi naging exempted dito sa ganitong sitwasyon. Siya'y dumating upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. At kasama sa paghahari ng Diyos, kasama doon sa pagtatatag, ay ang paghahatid ng mensahe ng pag-ibig, pagkakaisa, mensahe ng katotohanan, ng katarungan, ng kabutihan. Ito yung paghahari ng Diyos. Hindi maaaring maghari ang Diyos kung laganap ang kasinungalingan, kung laganap ang kawalang katarungan, kung laganap ang kasamaan. Hindi ito ang paghahari ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay hindi isang territorial. Ang paghahari ng Diyos ay hindi political. Ang paghahari ng Diyos ay hindi geographical. Ang paghahari ng Diyos ay nagaganap sa ating puso. It is existential. Ang paghahari ng Diyos ay nasa kalooban ng tao. Kaya nga, ang pagdating ni Jesus ay nangangahulugan ng pagbabago ng puso, pagbabago ng kalooban. Kaya nga ang unang deklarasyon, ang unang pagpapahayag ni Jesus is a message of repentance, message of conversion, dahil ang unang dapat baguhin ng taong gustong tumanggap sa Diyos, tumanggap kay Jesus, kinakailangan magkaroon ng pagbabagong puso, yung bukas na kalooban para sa Diyos, para kay Jesus. Kaya nga, itong daladalang mensahe ni Jesus, yung mensahe ng katotohanan, ng katarungan, ng pag-ibig, ay pwede lamang tanggapin ng mga taong may bukas na puso. Kapag ang puso ay pinatigas na ng kasalanan, kapag ang puso ay pinatigas na ng kasinungalingan, ng kasakiman, ng pagiging ganid, ng kasinungalingan, ng kawalang katarungan, ng kasamaan, mahihirapan na itong magbukas para tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay. Pero hindi naman imposible. Kahit kaunting opening ng puso, kahit kaunting kabukasan ng puso, God can enter into that heart at babaguhin ng Diyos ang puso na yan. Isa sa mga na-threaten sa mensahe ni Jesus ay ang mga Pariseo during His time. They are supposed to be educated. They are knowledgeable about the law of Moses, the Ten Commandments.
Yung mga scribes na they are experts of the law. Sila yung mga na-threatened ng katuruan at ng presensya ni Jesus. Para bang itong mga Pariseo at mga eskriba, they were in total darkness and suddenly dumating si Jesus as the light of truth. Kapag ikaw ay matagal nang nasa dilim at biglang mayroong liwanag na dumating, masisilaw ka, masasaktan ang mata mo, and you wanted to go back to just, closing your eyes kaysa masaktan yung mata mo dahil sa matinding liwanag. Ganito yung karanasan ng mga taong nabubuhay sa kasinungalingan, sa kawalang katarungan, sa galit, at namumuhay sa kasamaan. Kapag sila'y tinanglawan ng katotohanan ng Diyos, ng mensahe ng katotohanan, depende sa kanilang katatagan kung kaya nilang panindigan, yung kanilang kasamaan sa harap ng kabutihan. Panindigan yung kasinungalingan sa harap ng katotohanan. Panindigan yung katarungan, o kawalang katarungan sa harap ng katarungan. Kapag hindi kinaya at hindi tinanggap yung totoo, yung tama, yung mabuti, baka ipikit na lang yung mata o patayin na lang yung ilaw. Kaya gusto nilang patayin si Jesus dahil sila'y nasasaktan sa katotohanang dala ni Jesus. Sila'y natithreaten sa presensya ni Jesus dahil ang buhay at pangaral ni Jesus ay taliwas sa kanilang buhay, sa kanilang pagpapahalaga. Kaya gusto na lamang nilang patayin si Jesus. Mga kapatid, magandang tingnan din po natin yung ating sarili. Huwag na tayong magturo kung sino-sino, kung kani-kanino. Tumingin sa sarili. Tayo ba, kapag nasasaktan ba tayo ng katotohanan, gusto na lang din nating patayin yung nagdadala, nagsasabi ng katotohanan para lamang guminhawa yung ating pakiramdam sa ating ginagawang kasinungalingan? Alam niyo po, it is better to be hurt by the truth than to be comfortable with your lies. Okay lang masaktan. Kapag nasasaktan ka sa napapakinggan mo, sa naririnig mo tungkol kay Jesus, tungkol sa Diyos, it's all right. Ibig sabihin, dumating na sa iyo ang liwanag. Dumating na sa iyo yung katotohanan. Ang kinakailangan na lang tanggapin, buksan. Kasi masakit yung pagbubukas, di ba? It's like parang yung sword, tutusukin yung puso para mabuksan. Ito yung sword of truth, ng katotohanan, at yan si Jesus. Pero huwag matakot. Kahit nasasaktan, papasukin ang katotohanan ni Jesus. Papasukin ang katotohanan ng Diyos. Dahil doon mag-uumpisa ang tuloy-tuloy na pagbabago at pagsasaayos ng sarili. Huwag nating patayin ang katotohanan ng Diyos. Huwag tayong maging komportable sa kasinungalingan, sa kasamaan, sa kawalang katarungan. Kaya nga mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa na sana nawa tayo ay tumanggap kahit sa masakit na liwanag ng katotohanan kaysa maging komportable sa kasamaan at sa kasinungalingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging matatag sa pagtanggap sa totoo, sa tama at sa mabuti. Ilayo mo po kami at tulungan mo kaming makaalis sa kasamaan, sa kadiliman, sa kasinungalingan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day
para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.